daan sa kaligtasan. At sinabi ni Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay." Ating pag-aralan at ating pakinggan ang mga pabalita ng ating Diyos na dakila patungkol sa ating tunay na kaligtasan. Isang mapagpalang araw pong muli sa lahat na ating taga-subaybay at sumusuporta ng ating programa, Ang Daan sa Kaligtasan. Ano po kayo naroon sa oras na ito? Welcome po sa bawat isa at tayo po ay magpapatuloy muli ng ating pag-aaral. Ano po? At sa atin po mga taga-subaybay, tayo po ay may YouTube channel na, Ang Daan sa Kaligtasan, at mangyari lamang po na kung inyong mabuksan ay pindutin ang subscribe at yung maliit na bell para kayo po ay updated sa ating mga videos. Ano po? At tayo po rin po ay nandito sa Facebook page natin, ano po, na Ang Daan sa Kaligtasan. At tayo po rin po ay nasa unang serye na pinamagatang End Time Prophecy in You. Subalit ito pong series na ito ay may part 1 and part 2. Ano po? Sapagkat kung titignan po natin mga kapatid ang Matthew, lalo't higit ang chapter 24 and 25, ang chapter 24 mga kapatid, mga kaibigan, ito po ay tanda ng pagdating ng Panginoon sa labas, ano po? In the outside world. At ang chapter 25 naman po ay tumutukoy ito ng tanda o kalagayan ng bayan ng Diyos sa loob ng iglesia. So, sa series pong ito ay pag-uusapan natin sa unang bahagi itong end time prophecy na nangyayari sa labas sa buong mundo, at ang part 2 ay mga pangyayari naman na nasa loob ng ating iglesia. Ano po? Sa gabi pong ito tayo mag-aaral ng isa namang mahalagang topiko, sapagkat sa mga nakalipas po nating pag-aaral ay napag-aralan natin yung mga kalagayan sa ating sanlibutan na kung saan tumutukoy sa huling kapanahunan, lalo't higit mga kaibigan, mga kapatid, yung pangyayari ngayon, itong pandemic, itong move ng ating gobyerno, gayon din ng kapapahan, na kung saan sa mga nakalipas nating pag-aaral, ito ay nagdadala sa atin or it ushers us doon mga kapatid sa sinasabing Sunday Law. Ano po? At napag-aralan din natin na itong Sunday Law ay kung saan ito ang mark ng paglilipat ng paghuhukom ng Panginoon mula sa mga patay papunta sa mga buhay. Ano po? At sa gabing ito, ating pag-aaralan ang topiko na kung saan may kinalaman sa bagay na ito. Subalit bago po tayo magpatuloy, tayong muli ay sumandaling manalangin upang hingin natin ang biyaya at patnubay ng ating Panginoon. Mahabagin po naming Diyos na makapangyarihan ka po sa lahat. Ang luklukan po ay nasa kataasang kalangitan. Sa oras po ito, Panginoon, kayo po ay lumalapit sa inyo upang magpasalamat sa iyong kabutihan at katapatan sa amin at pag-ibig, o Diyos. Pagliligtas, yan din po sa pribilehyo at pagkakataon na binigyan nyo sa aming muli upang kami po ay makapag-aral ng mga bagay na ikatitibay ng aming pananampalataya, magdadala sa amin ng mas malapitan sa inyo at magdadala sa amin sa mga katotohanan na may kinalaman sa aming kaligtasan, o Diyos. Patnubayan po kami, Panginoon, at tulungan kami ng banal na Espiritu upang magkaroon kami ng kaunawaan. Maraming pong salamat sa lahat sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Sa oras pong ito mga kaibigan, mga kapatid, ang ating pag-aaral ay nakasentro sa pinakamahalaga o isa sa pinakamahalagang bagay na dapat maintindihan ng bawat isa sa atin. Ano po? At ito po ay pinamagatang understanding the judgment o ang pagkaunawa sa paghuhukom. Sapagkat ang bawat isa sa atin ay kinakailangan na magkaroon ng malinaw at matibay na pagkaunawa sa bagay na ito, sapagkat ito po ay magdadala sa atin ng ating kasiguruhan ng ating pananampalataya.
Ito po pag-aaral na ito ay hindi wide, kundi ito ay specific lamang sa bagay na ito. At titingnan po natin kung ano ang katotohanan sa may kinalaman sa paghuhukom ng ating Panginoon. Ano po? Ang sabi po ng Daniel 7:10, the judgment was set and the books were open. Ang paghuhukom ay nakahanda na at ang mga libro ay binuksan. So titingnan po natin kung ano ang paghuhukom na ito at ano ang maklat. At ano ba ang katotohanan sa paghuhukom? O may katotohanan ba ang paghuhukom? Totoo ba na naghuhukom ang ating Panginoon? Ano po? At kung ano ang connection ng paghuhukom ng Panginoon sa ating katayuan o kalagayan bilang lingkod o mananampalataya o bayan ng Diyos. Ang sabi po ng Ecclesiastes 12:13 and 14, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. For God shall bring every work into judgment with every secret thing, whether it be good or whether it be evil. Ito mga kapatid ay nagpapatunay sa atin ng katotohanan ng paghuhukom. Ano po? Na ang Diyos ay dadalhin ang lahat ng bagay, lahat ng ating ginawa sa paghuhukom. Ang sabi dito, mga bagay na mabuti o masama man, ano po? Titimbangin ng ating Panginoon. Titingnan niya kung alin ang mas matimbang, alin ang mas marami, alin ang karapat-dapat paboran. Sapagkat darating ang isang araw na huhukuman ng Diyos ang lahat ng linalang. Ano po? Subalit, sa nakalipas nating mga pag-aaral, nakita natin na ang kaaway na si Satanas ay gumagawa ng maraming bagay upang hadlangan ang mga bagay na ito. Gayon din po, gumagawa siya ng maraming kaparaanan upang ilayo ang ating atensyon sa mga bagay na ito. Sapagkat ang sabi ko nga, ang bagay na ito ay kailangang maintindihan, maunawaan ng bawat isa sa atin. Ano po? Lalo't higit sa huling kapanahunan. Kaya ang sabi dito, Satan invents unnumbered schemes to occupy our minds. Nag-imbento si Satanas ng maraming kaparaanan na pumuno sa ating mga isipan, that they may not dwell upon the very work with which we ought to be best acquainted. The arch deceiver hates the great truth that brings to view an atoning sacrifice and an all-powerful mediator. He knows that with him, everything depends on his diverting minds from Jesus in his truth. So, ang kaaway natin mga kapatid ay gumagawa siya ng kaparaanan upang hindi natin makita ang ginagawa ng ating Panginoon doon sa kabanal-banalang dako na siya ay nagtatapos ng ating pagliligtas mga kapatid. Tinatapos niya ang huling yugto ng ating kaligtasan. Kung kaya nga mga kapatid, si Satanas ay gumagawa siya ng maraming bagay upang guluhin tayo, guluhin ang ating katuruan, ilayo ang ating attention, at i-confuse tayo sa maraming bagay. Alam niyo po ang katotohanan, even inside our church, naglagay siya ng mga patibong, ng mga katuruan na maglalayo sa atin sa katotohanan upang tayo ay mamuhay na at ease. Alam niyo po, isa na dyan, ito po ay pag-aaral natin sa ating mga darating na pag-aaral sa part 2 ng ating series na ito. Subalit, bigyan ko po kayo ng hint. Alam niyo po, lumabas ang mga bagong katuruan sa atin na ang sabi ng iba natin tagapagturo, tinapos na ng Diyos ang pagliligtas doon sa cross. At yung ginagawa niya ngayon ay manifestation na lamang ng kanyang ginawa. Therefore, yung ginagawa niya ngayon ay wala ng halaga in connection with our salvation sapagkat ang sagligtasan natin ay tapos na. So tayo ay ligtas na mga kapatid. So ito ay scheme ni Satan para sirain ang ating pananampalataya, para ilayo tayo sa tunay na katotohanan at mawala tayo sa tunay nating dapat kalagyan mga kapatid. Kaya kinakailangan na tayo ay kailangan mag-aral ng mabuti at titingnan natin sa pagkakataong ito mga kapatid kung ano ang katotohanan ng mga bagay na ito. Sapagkat ang sabi ko nga, kailangan o napakahalaga
na ang bawat isa sa atin ay makaunawa nito. Bakit po? Ang sabi ng Great Controversy, page 488, the subject of the sanctuary in the investigative judgment should be clearly understood by the people of God. All need a knowledge for themselves of the position and work of their great high priest. Otherwise, it will be impossible for them to exercise the faith which is essential at this time or to occupy the position which God designs them to fill. Ang sabi dito, every one of us, bawat nilalang o bawat lingkod ng Diyos ay kinakailangang magkaroon ng pagkaunawa sa kanilang isipan at puso ng malinaw na pagkaintindi ng tema patungkol sa sanktuaryo at sa paghuhukom ng Panginoon. Bakit? Ang sabi nito, sapagkat maliban ang maintindihan natin to, ay imposible na ating ma-exercise ang ating pananampalataya. Kung kaya alam niyo po mga kapatid, mga kaibigan, there are people who are lax this time, who are at ease. Hindi nagsisikap yung tinatawag natin sa nakalipas natin pag-aaral na diligent effort, wala sila nun. Sapagkat ang kanilang kaisipan ay niligtas na sila ng Panginoon. Wala nang koneksyon o halaga ang ginagawa ng ating Panginoon ngayon sa kanilang kaligtasan. Kaya ang kanilang pananampalataya ay nananampalataya sila na sila'y niligtas na, kaya kahit sila'y magkasala, okay na. Subalit mga kapatid, hindi ito ang katotohanan patungkol dito. Ano po? Sabi dito, maliban ng maunawaan natin ito, ay hindi natin ma-exercise ang ating pananampalataya at ang mahalagang pwesto na dapat nating kalagyan na dinisenyo ng Panginoon para sa atin. Ano po? Sabi sa patuloy, every individual has a soul to save or to lose. Each has a case pending at the bar of God. Each must meet the great judge face to face. How important then that every mind contemplate often the solemn scene that when the judgment shall sit in the book shall be opened, when with Daniel every individual must stand in his lot at the end of the days. Ano po? Napakahalaga mga kapatid na maintindihan natin ang ating katayuan sa harap ng Panginoon sapagkat may kaso tayong napipinding doon o napipinto doon na darating ang pagkakataon na bubuksan ng Panginoon ang ating kaso at titingnan niya kung tayo ba ay pwedeng paboran ng akwital ng buhay o kaya tayo ay huhukuman ng kamatayan mga kapatid. So napakahalaga na maintindihan natin ang mga bagay na ito. Napakahalaga na makita natin ang ating kinalalagyan ngayon in connection with the sanctuary in the investigative judgment. Ano po? Ang sabi mga kapatid, the sanctuary in heaven is the very center of Christ's work in behalf of men. It concerns every soul living upon the earth. It opens to view the plan of redemption, bringing us down to the very close of time and revealing the triumphant issue of the contest between righteousness and sin. Ano po? Kung kaya mga kapatid, alam niyo po, itong bagay na ito ay magsasabi sa atin kung kailangan ba natin magkaroon ng victory over sin or wala na. Kaya nga, ang sabi ko kanina, there are those who think that salvation was finished on the cross, so we don't have to be victorious over sin. Subalit ang sabi dito mga kapatid, itong gawain ng Panginoon bilang ating high priest doon sa most holy place ay kinakailangan natin tingnan ng mabuti sapagkat ito ang sentro ng kanyang gawain that concerns every one of us. Ano po? It is of the utmost importance that all should thoroughly investigate this subject and be able to give an answer to overcome everyone that asketh them a reason of the hope that is in them. So kinakailangan natin mga kapatid na maunawaan ito ng maigi sa huling kapanahunan. Ano ba ang connection o ano ang kinalaman nito sa ating kinalalagyan o kalagayan bilang mananampalataya mga kapatid? Ang sabi dito, those who would share the benefit of the Savior's mediation should permit nothing to interfere with their duty to perfect holiness in the fear of God. Yung nag-iisip na magkaroon ng benepisyo o ng pabor sa pamamagitan ng na ginagawa ng Panginoong Hesus
Ang sabi dito, should permit nothing. Dapat wag nating hayaan ang anumang bagay na mapunta sa kalagitnaan natin. Ano po? Na maghahadlang sa ating pagpapakabanan. Ang sabi dito, the precious hours, instead of being given to the pleasure, to display, or to gain seeking, should be devoted to an earnest, prayerful study of the Word of God. So kinakailangan mga kapatid, ang sabi nung nakaraan natin pag-aaral, we have a great work, but a little time. And the things that we should learn in more years ay kailangan natin malaman sa ilang buwan na lamang mga kapatid. So kaya ang sabi dito, yung mga oras na dapat ginugugol natin saan? Sa kalayuan, sa kasiyahan, sa display, o pagpapakitang gilas o ng anumang bagay sa atin, sa pag-iisip natin ng kapakinabangan sa sanlibutan, ang sabi dito ay kailangang gugulin natin saan? Sa pag-aaral ng banal na kasulatan mga kapatid. The subject of the sanctuary and the investigative judgment should be clearly understood by the people of God. All need a knowledge for themselves, the position and work of the great high priest. Otherwise, it will be impossible for them to exercise faith. Alam niyo po mga kapatid, ito ang nakakalungkot. Ano po? Sapagkat, sabi ko nga, sa nakalipas nating pag-aaral, most of our ministers, hindi ko man nilalahat, kasi may mga ministro tayo na tapat, lalo yung nasa independent ministry. Sabi dun mga kapatid, most of our ministers preach smooth things. Ano po? Iniiwasan nila yung mga bagay na tinatawag na present truth. Sabi doon, the topic of sanctuary, 2,300 days, investigative judgment, ito yung present truth. And the present truth is what the flags needs today. Kaya minsan mga kapatid, iniisip ko, tanong ko nga po sa inyo, kailan nyo huling narinig ang mga ministro natin, yung ibang ministro, yung tagapagturo natin, na nagturo o nagsermon patungkol sa investigative judgment, patungkol sa sanctuary, na kung saan sinasabi dito ni Ellen White na ito ay kailangang maintindihan ng bawat mananampalataya. Sino sa atin ang may malinaw na pagkaunawa nito ngayon mga kapatid, mga kaibigan? Ano po? Alam nyo, nakakalungkot pa nga kasi may isa tayong pastor, hindi ko nababanggitin. Ang sabi niya, Satan wants us to preach the sanctuary and the health message, but not the cross. Ang sabi niya, si Satanas daw ay gustong i-preach natin yung sanctuary. Nagulat ako mga kapatid, sapagkat sino ang may kagustuhan na i-preach natin yung sanctuary? Hindi ba ang Panginoon nating Diyos? Na ang sabi niya, this is the present truth and this is what the flock needs today. Ano mga kapatid? Ito ang kailangan nating maintindihan. Ito ang kailangang i-preach ng ating mga ministro. Pero anong pre-preach nila sabi na? Sabi doon, they are preaching smooth things. Ano po? They are preaching smooth things. Ang sabi dito, in the judgment after intense scrutiny, each individual person will either be judged as safe to be saved or unsafe to be saved. Safe to receive eternal life or unsafe to receive eternal life. So darating ang araw mga kapatid na hihimayin ng Panginoon. Pag sinabing scrutiny, hihimayin niya bawat hibla ng ating kaso. Bawat ginawa natin, bawat sinalita natin, bawat inisip natin nakarecord dyan doon sa aklat sa langit. Hihimayin niya ang mga bagay na yan. At pagkatapos niyan, the verdict will be pronounced. Either we are safe to be saved or we are lost eternally. Mga kapatid, kailangan nating maintindihan ang mga bagay na ito upang makita natin ang ating tunay na kinalalagyan sa mga panahong ito mga kapatid. Nasaan tayo at ano ba ang kaso natin sa Panginoon? Ang sabi po dito, at the time appointed for the judgment, the close of the 2,300 days, in the 1844 began the work of investigation in blotting out of sin. All who have ever taken upon themselves the name of Christ must pass its searching scrutiny. Both the living and the dead are to be judged out of those things wherewith written in the books according to their work. Patay man o buhay ay huhukuman ng ating Panginoon. Pagkatapos ng 2,300 days. Kaya ang sabi ko mga kapatid kanina, this topic
about 2,300 days investigative judgment sanctuary. This is the present truth, sapagkat ito ang dadala sa atin sa huling kapanahunan, mga kapatid. Nang sabi dito, pagkatapos ng 2,300 days, saka darating ang paghuhukom. Kailan nagsimula itong 2,300 days at kailan natapos, mga kapatid? Ito ay natapos ng 1844. Kaya 1844, nagsimula ang paghuhukom. Subalit, ang sabi ng Acts 10:42, huhukuman ang patay at buhay. Subalit ang sabi ng Revelation 3:20, huhukuman una ang mga patay. Ano po? At ang sabi dito, those who have ever taken upon themselves the name of Christ must pass its searching scrutiny. Ano yung kumuha ng pangalan ng Panginoon? Sila yung nagsasabi na sila ay Kristiyano. They have taken the name of Christ in themselves. Christian, Christ. Naniniwala na sila ay Kristiyano. Naniniwala sa Biblia, naniniwala sa Panginoon. Ihihimay ng Panginoon ang kanilang mga pangalan. Kaya ang sabi, mga kapatid, na ikatlong utos, thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain. Akala natin, sabi ng iba, ang implikasyon noon, yung sinasabi natin, oh my God, oh Diyos ko, na ginagawa nating expression yung pangalan ng Panginoon. Hindi lang po yun. Kundi, if you claim that you are a Christian, you take the name of your God. You use the name of your God. But if you malign His character at hindi ka nagpakita ng pagka-Kristiyano mo, you are using the name of your Lord, thy God in vain. Ano po? Kaya kinakailangan magkaroon tayo ng malinaw na pagkaunawa dito. Ang sabi ng ikalawang Korinto 5:10, for we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body according to that he hath done, whether it be good or bad. Lahat tayo haharap sa paghuhukom. Hindi man literal, mga kapatid, na parang sa korte na tayo haharap mismo sa judge. Pero mga kapatid, araw-araw, pag dumating ang paghuhukom sa mga buhay, kahit anong ginagawa mo, yun ay magre-representa na ikaw ay nakaharap doon sa hukom sa langit. Huhukuman ng Diyos ang bawat isa sa atin. At mga kapatid, tandaan natin na napakahalaga na makita natin ang ating kalalagayan, na dapat malinis tayo pag dumating ang ating pangalan doon sa harapan ng ating hukom. Sapagkat ang katotohanan, mga kapatid, ang pronouncement o ang verdict is irrevocable. Ibig sabihin, walang bawian. Ang sabi dito, mga kapatid, and he hath said unto me, seal not the saying of the prophecy of this book, for the time is at hand. He that is unjust, let him be unjust still. That he which is filthy, let him be filthy still. And he that is righteous, let him be righteous still. And he that is holy, let him be holy still. And behold, I come quickly, and my reward is with me, to give every man according as his work shall be. Pag naghukom ang Panginoon, mga kapatid, una sa mga patay, at darating sa mga buhay, pag ang verdict ay pronounce niya, there is no turning back, and there is no second chance. Kung ano ang pronouncement niya, ano ang findings niya sa pangalan mo, yun ang magiging hatol niya at wala ng bawian. Kaya napakahalaga, mga kapatid, na ang ating buhay ngayon ay nakatago sa katuwiran at kabanalan ng ating Panginoon. Na kung sakaling dumating ang pagkakataong yon, it is not our own righteousness will be revealed, but the righteousness and holiness of our Savior, Jesus Christ, sa atin. Kaya napakahalaga, mga kapatid, ng ating pamumuhay ngayon ay mag-manifest ng ating pananampalataya. Kaya sabi kanina, with the understanding of the sanctuary in investigative judgment, we can practice and exercise our faith. But if not, we cannot exercise our faith correctly. Ano po? Kaya, tingnan natin kung ano ang standard ng paghuhukom. Ano ba ang standard ng paghuhukom? Ang sabi ng Santiago 2:10 hanggang 12, for whosoever shall keep the whole law, and yet offend in one point, he is guilty of all. For he hath said, do not commit adultery, and said also, do not kill. Now if thou commit no adultery, yet if thou kill, thou art become a transgressor of the law.
So speak ye, and so do, as they that shall be judged by the law of liberty. So ang standard mga kapatid ng paghuhukom ay walang iba kundi ang kautusan. Ang 10 utos ng Diyos. Ang sabi ng Santiago, masunod mo man ang siyam, magkasala ka sa isa, makasalanan ka sa lahat. Therefore, kailangan nating sundin ang kautusan perfectly. Ano po? Kaya ang sabi ng iba, wala naman makasunod dyan. No? Kaya hindi natin kailangang sundin yan. Kaya tinapusan ng Panginoon ang kaligtasan doon sa cross. Hindi natin kailangan maging victorious over sin sapagkat walang makasunod dyan. Alam niyo po ang sabi ni Ellen White, yung mga taong nagsasabing ganito ay nasa ilalim ng kapangyarihan ni Satanas sapagkat siya ang unang nag-akusa sa tao na walang sinuman na makasunod ng kautusan ng Panginoon. But beloved, praise be to God sapagkat may taong nakasunod niyan at naging halimbawa natin. Pag-aaralan natin yan sa mga darating nating pag-aaral. Ano po? At yan ay magandang bagay. Isa sa mga pag-aaral natin yung tungkol sa nature of Christ. At magandang topic yon. Ang sabi nito, from the preceding verses, we can plainly see that the standard in the judgment is the law of God, which is the 10 commandments as given from the Mount Sinai and recorded in Exodus 23-17. The Bible teaches us that sin is the transgression of God's 10 commandments law. Whosoever committed sin transgresses also the law, for sin is transgression of the law. Jesus Christ is the only man that has ever lived and died that did not transgress the law of God, and therefore the righteousness of the law of God in the righteousness of Jesus is one and the same. Sabi ko sa inyo mga kapatid, pagpasalamat tayo sapagkat may tao na ang pangalan ay Jesus at tinupad niya ang kautusan ng sakdal at pwede nating kunin ang kanyang obedience, ang kanyang katuwiran na para bagang sa atin at yun ang tinatawag na pag-aaring ganap. Upang hindi makita ang ating mga kalikuan, hindi makita ang ating mga kadumihan, hindi makita ang ating disobedience, kundi makita ang obedience, ang righteousness ng ating Panginoong Hesus. But ang sabi ni Mrs. White, those who are made righteous should do righteous act. Kung ikaw ay naniniwala na ikaw ay binal ng Panginoon, nasa iyo ang kanyang katuwiran, nasa iyo ang kanyang kabanalan, mamuhay ka na nagpapakabanal at may kabanalan sa araw-araw. Ano po? Kaya ang sabi dito mga kapatid, Jesus' life on earth represent the righteousness of God without the law. Jesus lived out every precept of the law of God, and therefore the Bible states, but now the righteousness of God without the law is manifested, being witnessed by the law and that the prophet, even the righteousness of God which is by the faith of Jesus Christ, unto all and upon all them that believe, for there is no difference. So, sa susunod na pag-aaral mga kapatid, pag-aaral natin yung tinatawag na faith of Jesus Christ o righteousness by faith. Sapagkat yung kanyang pagsunod sa kautusan ay hindi lamang mga kapatid, isang banda na iniisip ng iba sa atin. Sapagkat, alam niyo po, maging sa ating mga Adventista, ang ating checklist, yung 10 commandments lang, na para bagang sa maghapon, check natin, ay hindi ako nagsinungaling, hindi ako nagnakaw, hindi ako nangalomnya, ay righteous na ako. Pero tandaan niyo po mga kapatid, that is only the half of Christ's righteousness. At pag-aaralan natin mga kapatid, yung other half sa sunod natin pag-aaral, kaya patuloy po kayo magsubaybay. Sapagkat yung pagsunod natin sa kautusan ay kalahati lang mga kapatid. Sapagkat ang sabi ni Ellen White, the law is only a schoolmaster that brings us to Christ. Then if we are on Christ, we don't need anymore the law. Sapagkat tayo ay nakay Kristo na. At titingnan mga kapatid kung ano yung tinatawag na faith of Jesus or righteousness by faith. Ano po? Noong 1888. Napaganda yan mga kapatid. Yang sabi dito, therefore, in the judgment, the life of Jesus on earth in the flesh is proof that the standard of the 10 Commandments law is holy, just, and good. Sapagkat sinunod ng ating Panginoon. So wala tayong excuse na sasabihin natin, Panginoon, hindi ko sinunod ang kautusan sapagkat hindi naman matuwid. Hindi naman yan makatarungan. Hindi yan banal. Mga kapatid, nung sinunod ng Panginoon ang lahat ng ito, it testifies that the law is good, holy, and just. So, kailan po mangyayari ang paghuhukom na ito?
Kailan mangyayari? Ang sabi dito, because he hath appointed a day in the which he will judge the world in righteousness by that man whom he hath ordained. Wherefore he hath given assurance unto all men in that he hath raised him from the dead. So, ibig sabihin, maglalaan ang Panginoon ng araw kung saan huhukuman niya ang lahat. Kailan kaya ang araw na ito? Sapagkat ang katunayan, ang sabi dito, sa panahon ni San Pablo ay hindi pa nangyari ang paghuhukom. Hindi pa nagsimula. Ang sabi po dito sa Acts 24:24-25, and after certain days, when Felix came with his wife, Drusilla, which was a Jewess, he sent for Paul and heard him concerning the faith of Christ. And as he reasoned of righteousness, temperance, and judgment to come, Felix trembled, and he answered, Go thy ways, for this time, when I have come a convenient season, I will call for thee. So, ibig sabihin, yung paghuhukom sa panahon ni San Pablo ay in the future pa. Ibig sabihin, sa panahon ngayon ay hindi pa nangyari ang paghuhukom. Ang sabi dito, in the earthly sanctuary service, the day of judging came on the day of atonement, which was the 10th day of the 7th month. Kung sa atin ngayon mga kapatid, ay Pichadis ng July. It was a day of judging both the dead as well as the living. On this day, the high priest went into the most holy place to perform the cleansing of the sanctuary. This cleansing was a removing of sins represented by the blood of the veil or curtain that separated the holy place from the most holy place. It was during this 124-hour day that the Israelites individually were judged, either just or unjust. If they were judged unjust, they were put out of the camp at the end of the service, and the remaining Israelites were judged just, and remaineth with the commonwealth of Israel is a nation, but this was just a type or example of the real judgment to come. In this yearly typical service, the blood of bulls and goats as a sacrifice for sin was used, but the blood of this sacrifice could never take away sin. And the plan of salvation is not a cover sin, but to take away sin. This sacrifice could never remove sin from the conscience. Ano po? So ang sabi mga kapatid, sa panahon ng Israelitas, ay may simbolo o halimbawa ng paghuhukom. Sa ikasampung araw ng ikapitong buwan, ang punong saserdote ay pumapasok sa most holy place upang iaton ang buong Israel o linisin sa kanilang mga kasalanan sa buong maghapon. Yung mga Israelitas, ang ginagawa naman, sila ay nagsisisi. Yung mga hindi nagsisi at hindi napatawad ay pinapaalis sa kampamento ng Israel. Subalit yung mga napatawad ay mananatili doon at ang kayamanan ay sa kanila. Subalit ang sabi nito, ito ay halimbawa lamang sapagkat hindi ito makakaalis ng kasalanan sa konsensya. So ano pala mga kapatid? Ang katotohanan. Kaya ang sabi dito, therefore, the sanctuary cannot be cleansed and restored until every mind which worship and abides there is restored in the moral character to the image of God. This relationship between sanctuary and the people was the great lesson of the Hebrew tabernacle. Ano po? Sabi dito, when the people were defiled, the sanctuary was defiled at the same time. So, ang paglilinis ng sanctuary ay hindi daw mangyayari hanggat hindi nalilinis ang isipan at puso ng bawat mananampalataya. So ngayon mga kapatid, yung paglilinis na ginagawa sa langit ay hindi matatapos hanggat ang bawat isa sa atin ay hindi nalilinis sa ating mga puso at isipan ng ating mga kasalanan. O? Kaya ang sabi dito, has the antitypical day of judgment begun? Kailan ito nangyari? Ang sabi ng Revelation 14:6 and 7, and I saw another angel fly in the midst of heaven, having the everlasting gospel to preach unto them that dwell on earth, and to every nation and kindred and tongue and people, saying with a loud voice, Fear God and give glory to Him, for the hour of His judgment is come. Nangyari na. And worship Him that made heaven and earth and the sea and the mountains of water. Kailan ito mga kapatid nangyari? Ito po ay nangyari noong October 22, 1844. Opo? A specific day na nangyari ang paghuhukom nagsimula doon sa langit. Subalit, ang sabi ko nga, noong 1844, ang paghuhukom ay ginagawa pa lamang doon sa mga patay. Kaya ang sabi dito mga kapatid ng Review and Herald,
we are in a great of atonement when our sins are by confession and repentance to go before the judgment. God does not now accept a tame, spiritless testimony from his ministers. Such a testimony would not be present truth. The message for this time must be met in due season to feed the church of God. But Satan has been seeking gradually to rob this message of its power, that the people may not be prepared to stand in the day of the Lord. In 1844, our great high priest entered the most holy place of the heavenly sanctuary to begin the work of the investigative judgment. So napakamalinaw po, ano po? 1844, pumasok ang ating high priest na si Jesus Christ sa most holy place para pasimulan niya ang paghuhukom sa bayan ng Diyos. Subalit, kinakailangan, ang sabi dito, ang bayan ng Diyos ay dalhin ang lahat ng ating kasalanan doon sa ating Panginoon para tayo mapatawad. Kung kaya, ang sabi dito, hindi nakatanggap-tanggap ngayon ng ano? Yung mga kontroladong mga sermon. Yung mga sermon na inanyuan ng matatamis. Yung sermon na tungkol na lamang sa pag-ibig ng Panginoon, subalit hindi nagko-convict ng ating kasalanan. Marami tayong ministro ngayon na ang sermon na kasentro lang sa love of God. Nalalabas yung mga kapatiran na ang gaan sa pakiramdam sapagkat ang mensahe ay ang Diyos ay nagpapatawad, ang Diyos ay mahibigin. Subalit hindi sila nako-convict ng kanilang kasalanan. Na kailangan paglabas nila, nakita nila ng kanilang sarili ay miserable pala sapagkat Laodicea. Kung kaya nakita nila ang kanilang kasalanan at sila ay pupunta sa ating Panginoon upang humingi ng tawad. This is the present truth na sinasabi dito, mga kapatid. Meet in due season. Kaya wala ng panahon para ating sa mga tagapagturo, bigyan natin ng gatas yung ating iglesia, mga kapatid. We are about to enter the time of crisis, sabi nga ng pinag-aralan natin. Ang sabi dito, we know from the study of the sanctuary that the judging or cleansing can only take place on the day of atonement when the high priest went into the most holy place. The earthly sanctuary and therefore the antitypical hour of judgment could not come until Jesus went into the most holy place of the heavenly sanctuary. A study of the 2,300 day prophecy tell us conclusively that Jesus went into the most holy place of the heavenly sanctuary on October 22nd, 1844. We therefore understand that the day and hour of the antitypical day of investigative judgment started on October 22nd, 1844. Napakamalinaw niyan, mga kapatid. At sa darating na pag-aaralan natin itong 2,300 days. Ano po? Ang sabi ito, who did the investigative judgment begin with? Ang sabi diyan, and I saw the dead, small and great, stand before God, and the books were opened, and another books was opened, which is the book of life, and the dead were judged out of those things which were written in the books according to their works. So, hindi lamang isa ang aklat doon, sapagkat may aklat ng kamatayan, aklat ng buhay, aklat ng alaala. Yung aklat ng buhay, nandun yung mga lingkod ng Diyos. Yung aklat ng alaala, nandun yung kanilang ginawa. At titimbangin ng Panginoon, mga kapatid, ang inyong ginawa. Kung ikaw ay namuhay sa kabanalan, buburain ng Diyos ang iyong kasalanan at hindi niya buburain ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Subalit, pag hindi nakita sa iyo na nagmanifest ang karakter ng Panginoon, buburahin niya ang pangalan mo sa aklat ng buhay at ililipat niya sa aklat ng kamatayan sapagkat mananatili ang kasalanan mo sa aklat ng alaala. Kaya ngayon pa lang, mga kapatid, kailangan ang buhay natin ay nakasentro sa pagpapakabanal at pagmamanifest ng karakter ng Panginoon. Ang sabi ko nung nakaraan, those who will be sealed must reflect the character of Christ fully. Opo? Kaya ang sabi, mga kapatid, sino ang unang hinuhukuman ng Panginoon? Sino ang unang tao na hinuhukuman ng Panginoon? Ano po? Sino kaya? Maaring sabi ng iba, si Adan sapagkat siya ang nauna. Pero ang hinuhukuman niya lang, mga kapatid, yung bayan ng Diyos. Yung mga makasalanan, hindi niya pa hinuhukuman. Kaya ang unang hinuhukuman niya ay walang iba kundi si Abel. Ano? Sapagkat siya ang unang lingkod ng Diyos na namatay. Kaya siya ang una sa listahan ng hinuhukuman ng Panginoon mula noong October 22, 1844. Sa kanyang pangalan una ang nakasalang. Subalit, marahil, kung tayo ay maligtas, si Abel ay makikita natin doon, mga kapatid. Sabi ng pen of inspiration, the judgment of the dead has been going on, and soon
the judgment will begin upon the living, and every case will be decided. It will be known whose names are retained upon the book of life and whose are blotted out. Every day, the angels of God keep a record of the transaction of men, and this record stand open to the eyes of angels. In Christ and God, those who have manifested true repentance for sin and by living faith in Christ are obedient to God's commandment will have their names retained in the book of life. Ito ang sinasabi ko mga kapatid. Ano daw? Yung mga nagmanifesto ng totoong pagsisisi at pagtalikod ng kanilang kasalanan at dahil sa pananampalataya ay sinunod nila ang kalooban ng Panginoon, ang kanilang pangalan ay mananatili sa aklat ng buhay. Subalit, Jesus will say, "They are mine. I have purchased them with my own blood." Aangkinin ng Panginoon yung mga taong yon. Anong sabi dito? They will be confessed before the Father and before the angels. Kaya napaka solemne ang sabi dito. Solemn are the sins connected with the closing work of the atonement. Momentous are the interest and involvement therein. The judgment is now passing in the sanctuary. For many years, this work has been in progress. Soon, none know how soon it will pass to the case of the living. In the awful presence of God, our lives are come up in the review. And at this time, above all others, it behoves every soul to heed the Savior's admonition, watch and pray, for you know not when the time is. Sabi dito mga kapatid, napakasolemne ng pangyayaring ito. Hindi ito basta-basta. Sapagkat sabi ko nga kanina, the pronouncement is irrevocable. Walang bawian. There is no second chance. Kailangan pag isinalang ang pangalan natin, sana masumpungan ng Panginoon na tayo ay karapat-dapat paboran na hindi alisin ang ating pangalan sa aklat ng buhay, mga kapatid. Napaka-maingat na ginagawa. Hindi bias ang Panginoon sapagkat lahat ng ating ginawa, ang ating pangalan, ang ating kaso ay bukas sa libu-libo, milyon-milyon na mga anghel. Kaya hindi siya maghuhusga ng hindi patas, mga kapatid. Subalit anuman ang paghuhusga niya, ang paghuhukom niya, ay maging patas yon. At yun ay ibabase sa ating mga ginawa. Kaya sana masumpungan tayo ng ating gawa ay nagmamanifesto ng ating pananampalataya. Sapagkat hindi natin alam, sabi doon, kung kailan lilipat ang paghuhukom mula sa mga patay patungo sa mga buhay. Brothers and sisters, ang sabi dito, please don't miss this point. It is the case of the living that we must be concerned with now. It is the living that must vindicate the character of God before the universe. It is the living that must pass the final test set up by Satan to defeat the plan of salvation. It is the living that must develop characters by the power of the indwelling Christ that will qualify them to receive the seal of God and thus be empowered with the latter rain to give the loud cry and finish the work. So tayo ang inaasahan, mga kapatid. Everything is at stake for every one of us. At ang sabi dito, mga kapatid, may binigay na talaan ang Panginoon. Hindi man natin alam sapagkat hindi natin alam kung kailan ito mangyayari. Subalit ito ang waymark kung kailan lilipat ang paghuhukom. Ano po yun, mga kapatid? Walang iba kundi ang National Sunday Law. 1844, investigative judgment to the dead. But when the Sunday Law pass, it will move from the dead to the living. Bakit? Sa mga nakalipis sa ating pag-aaral, pag nag-Sunday Law, it will be your final test. Pag ikaw ay nanatiling tapat sa Panginoon, you will be sealed and you will receive the latter rain. But if not, by default, you will receive the mark of the beast. So pag ikaw, mga kapatid, ay nagpili ng sa Panginoon, your probation will be closed. At pag nag-close na nagsarado na ang probation mo, saka mangyayari ang paghuhukom sa iyo. Sapagkat hindi kahuhukuman ng Panginoon hanggat hindi sarado ang pintuan ng awa sa iyo. So pag Sunday Law, everyone will choose. At pag nakapagpili ng tao, darating ang close of probation at doon magsisimula ang paghuhukom sa mga buhay. Kaya ang sabi dito, God's purpose in giving the third angel's message to the world is to prepare people to stand true to Him during the investigative judgment
This is the purpose for which established and maintained publishing houses, schools, sanitariums, hygienic restaurant, treatment rooms, and food factories. So itong mga bagay na ito mga kapatid, itong mga institusyon na ito, eskwelahan, publishing house, hospitals, restaurant, itong mga bagay na ito ay itinayo dapat upang ihanda ang tao sa paghuhukom ng Panginoon. Pero minsan nakakalungkot sapagkat ang iba dito mga kapatid sa institusyon na ito ay hindi na gumagawa ng ayon sa kalooban ng Panginoon. Ang sabi dyan, please understand that only the living can stand true to God during the investigative judgment. The judgment started with the dead in 1844 with the case of righteous Abel, who was the first person to die on this earth. But Abel and none of the righteous that died after him can stand true to God at this time because the dead know nothing. All of the righteous dead are in their graves waiting for the living to vindicate the character of God so that they can be resurrected to eternal life. So tayo mga kapatid, sa atin nakasalalay ang kanilang mga buhay. Yung mga matuwid na namatay, upang sila ay ma-resurrect into the eternal life, kailangan tayong mag-vindicate sa pangalan ng Panginoon. Ang sabi diyan, now the event takes place, foreshadowed in the last solemn service of the Day of Atonement. Sabi ng red words, and as the scapegoat was sent away into the land not inhabited, so Satan will be banished to the desolate earth, uninhabited in the Pagkatapos ng judgment mga kapatid, noong sa sanctuaryo sa Israelitas, paglabas ng high priest, yung scapegoat, lahat ng kasalanan ng Israelitas ay papatong doon sa scapegoat at papakawalan siya sa ilang upang mamatay. The same way, pagkatapos ng investigative judgment, ang mga banal ay dadalhin sa langit, ang mga makasalanan ay mamamatay sa kaluwalhatian ng Panginoon. Ang kasalanan ng lahat ng tao ay ibibigay kay Satanas at siya ay mananatiling mag-isa dito sa sanlibutan. Walang kasama. Yang sabi dyan, ever since his fall, Satan has been at work to establish himself as the ruler of this earth. He saw that the sacrificial offering which had been ordained to represent Christ as dying for the race, and he tried in every possible way to subvert them, that the people would lose sight of their true meaning from the Jewish age down to the present time. So alam ng kaaway ng Satanas ang mga bagay na ito mga kapatid. Hindi ito ligid sa kanyang kalaman. That's why he is doubling his effort. Ang sabi dito, para i-pervert, alisin sa ating pangunawa ang mga katotohanan ito at hindi makarating sa ating pagkaintindi upang hindi natin magawa ang dapat nating gawin. Sapagkat gusto niya na marami ang makasama niya sa kapahamakan. Kaya pasalamatan natin ang Panginoon mga kapatid, mga kaibigan. Sapagkat sa kanyang biyaya, binubuksan sa atin ang mga katotohanan to katulad ng ginagawa natin sa pagkakataong ito. Ito po ay dahil sa biyaya ng Panginoon na binuksan niya ang ating kaisipan at dinala sa atin ang mga bagay na ito upang makarating sa ating pagkaunawa. Kaya ang sabi nito, Satan understand the issues all too well and he is marshalling his forces to prevent his final generation of the living from standing true to God. So iniiwasan niya, pinipigilan niya na tayo ay tumayo na totoo sa ating Panginoon. Kaya gumagawa siya, sabi kanina, ng mga schemes to divert our attention. Ang sabi dito, Satan understand very well that if he can win this final battle, he will in fact win the war that he started in heaven because he would have proved that God is unfair and have unjust law. Sabi dito, Seventh-day Adventist Church, which is a remnant church of Bible prophecy and have given his church the final message, the three angels' message, which is the message of the everlasting gospel. This message is the message that will produce a people that will stand true to God in spite of all that Satan throws at them. Sumapalad tayo mga kapatid. Kaya wag nating sayangan ang pagkakataon that God put this church para gamitin upang ihanda ang sangkatauhan na tumayo ng matuwid sa ating Panginoon. Ang sabi ng final conflict, this final conflict will be fierce and determined. The plan of salvation is to produce a people that will stand true to God. When the investigative judgment passes from the dead to the living, Satan's external existence depends upon him stopping this work. And we must be as determined as he is by the power of the indwelling Christ to finish the work. So kung gaano siya kasigasig na hadlangan ang tao, sana mga kaibigan, mga kapatid,
Tayo na nakakaalam ng katotohanan. Tayo na may malinaw na pagkaunawa sa mga bagay na ito. Maging masigasig din upang warningan ang sangkatauhan tungkol sa mga bagay na ito at bigyan sila ng kaalaman upang sila din ay makatayo ng matuwid at ng matibay at totoo sa ating Panginoon at tapusin ang lahat ng ito. Ano ang impact nito mga kapatid? Ang sabi ng Bible, and he had power to give life unto the image of the beast, that the image of the beast should both speak and cause as many as would not worship the image of the beast should be killed. Mga kapatid, tandaan natin na hindi madali ang laban natin. Sapagkat the schemes of Satan includes this, that the beast, mga kapatid, ay bibigyan ng kapangyarihan yung first beast para mag-worship sa kanya at yung hindi mag-worship, ang sabi doon, sila ay papatayin. Ang sabi ng SOP, it is in crisis that the character is revealed. When the earnest voice proclaimed at midnight, behold, he that cometh, go ye out to meet him, and the sleeping virgins were roused from the slumber. It was sin who had made preparation for the event. Both parties were taken unaware, but one was prepared for the emergency, and the other was found without preparation. So now, a sudden and unlooked for calamity, something that brings the soul face to face with death, will show whether there is any real faith in the promise of God. It will show whether the soul is sustained by grace. The great final test comes at the close of human probation. Mga kapatid, time will come na ang dakilang pagsubok ay ipapatupad at makikita ang karakter ng bawat isa sa atin. Kaya ang sabi mga kapatid, ito ay pinakita kay Ellen White. Ito ay salita mismo ni Satanas. Ang sabi dito ni Satanas, our principal concern is to silence this sect of Sabbath keepers. Ang sabi niya sa kanyang mga kampon, ang ating puntarya lamang itong maliit na sekta na tumutupad at nangili ng Sabat, sapagkat ito ang tatapos ng gawain, ito ang magmawarning sa tao, ito ang maghahanda ng tao para tumayo ng matibay sa Panginoon. Kaya ito ang concern natin, patahimikin natin sila upang marami ang mapahamak. Ang sabi dito, we must excite popular indignation against them. Ang sabi ni Satanas, we will enlist great men and worldly wise men upon our side and induce those in authority to carry out our purpose. Then the Sabbaths which I have set up shall be enforced by the laws and most severe and exacting. Those who disregard them shall be driven out from the cities and villages and made to suffer hunger and privation. Ano yung emis mga kapatid? Ano yung Sabbaths? That is the Sunday law. At yung hindi sasamba ng linggo, they will be driven out of the cities and villages at magugutom sila. Kaya dapat handa tayo sa ganito mga pagsubok mga kaibigan, mga kapatid. Sapagkat ang sabi dyan, what is the final test? The Sabbath will be the great test of loyalty. For it is the point of truth especially controverted. When the final test shall come, be brought to bear upon men, then the line of distinction will be drawn between those serve God and those who serve Him not. Maging sa loob ng iglesia mga kapatid, Sunday law will be the dividing force between the wheat and tares, between the foolish and the wise virgin. Kaya ngayon pa lang mga kapatid, tingnan natin ang ating sarili. Saan kaya tayo nakasama? Do we belong to the wise virgins? Or do we belong to the foolish? Do we belong to the wheat? Or do we belong to the tares? Makikita ang ating karakter pag dumating ito. Subalit sabi kanina, even though the 10 virgins went asleep, but 5 of them made a preparation. Kaya sana mga kapatid, tayo ay naghahanda ngayon na dumating man ang crisis, dumating man ang sudden decree, tayo ay masumpungan na nakahanda. Ang sabi dito mga kapatid, the Lord has shown me clearly that the image of the beast will be formed before probation closes, for it is to be the great test for the people of God by which their eternal destiny will be decided. Ngayon mga kapatid, Sunday law, the image of the beast will be sabi dito, formed sapagkat yung mga hindi nagsamba, they will be sealed. Yung mga nagsamba, they will receive the mark of the beast. At yun ang maging deciding factor ng bawat isa sa atin. This is the test that the people of God must have
before they are sealed. All who prove their loyalty to God by observing His law and refusing to accept a spurious Sabbath will rank under the banner of the Lord God Jehovah and will receive the seal of the living God. Those who yield the truth of heavenly origin and accept the Sunday Sabbath will receive the mark of the beast. Kaya ang sabi mga kapatid, as the storm approaches, a large class who have professed faith in the third angel's message but have not been sanctified through obedience to the truth abandon their position. Ito ang nakakalungkot mga kaibigan, mga kapatid. Marami sa nagpapanggap ngayon na mga lingkod ng Diyos. Subalit, hindi naghanda. Anong paghahanda? Hindi nila binanal ang kanilang sarili sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Sila ay nagpamold sa sanlibutan. Hindi nila inalis ang kanilang pride in love of the world. What is in the world? Lust of the flesh, lust of the eyes, in the pride of life. Hindi nila inalis. Ang sabi dito, sila ay aalis sa kanilang posisyon at sila ay sasama doon sa mga mapapahamak. Kaya ngayon pa lang mga kapatid, at ang malungkot dito mga kapatid, yung mga kasama natin ngayon na hindi nagsipaghanda at sila ay tumalikod sa pananampalataya, ang sabi diyan, they become the most bitter enemies of their former brethren. Sapagkat sila ang magsusumbong sa atin. Ang nakakulungkot, ang iba doon ay kapamilya natin, kamag-anak, kaibigan natin. Sapagkat hindi sila nagsunod at hindi nila dinalisay ang kanilang sarili, natalikod sila sa katotohanan, at pag sila ginipit, sila mismo ang magbibitray o tatraidor sa atin mga kapatid. And they will be pinakamapait nating kaaway sa huling kapanahunan. At yun ang nakakalungkot. When Sabbath keepers are brought before the courts to answer for their faith, these apostate are the most efficient agents of Satan to misrepresent and accuse them by the false reports and insinuation to stir up the rulers against them. So sila ang magpapatunay na mali tayo para yung mga nasa posisyon ay gipitin tayo ng lalo. Ang sabi diyan, all these are the beginning of sorrows, then shall they deliver you up to the afflicted and shall kill you. The people of every country of the globe will be led to follow their example. Ang sabi ng Biblia, and he causes all, both small and great, rich and poor, free and bond, to receive the mark in the right hand or in their foreheads, and that no man might buy or sell, save he that had the mark, or the same, or best, or the number of his name. Ito ang panggigipit na gagawin nila. Lahat na may tatak sa noo at kamay, hindi naman ito literal mga kapatid, ay hindi makakabili at hindi makakapagbili. Yung mga walang tatak, sapagkat sila may tatak ng Diyos, sila ay magugutom dahil hindi sila makakabili at makakapagbili. Subalit, huwag tayo mag-alala sapagkat may nakalaan ang ating Panginoon. Kaya ang sabi ni Satanas, thus the world will become mine, ang sabi niya. I will be the ruler of the earth, the prince of the world. I will so control the minds under my power that God's Sabbaths shall be special object of contempt. A sign, I will make the observance of the seventh day a sign of disloyalty to the authorities of earth. Human laws will be made so stringent that men and women will not dare to observe the seventh day Sabbath for fear of wanting food and clothing. They will join with the world in transgressing God's law. The earth will be wholly under my dominion. Ano po? Yung mga nangingini ng Sabat ay gagawin niya na itong mga nasa posisyon ngayon, gagamitin na yung Sabat na ikapito ay mangyayari na pag ipinangilin mo, ikaw ay mamarkahan na disloyal o not loyal sa ating otoridad ng sanlibutan. Kung kaya, yung manangilin ng Sabat, ang sabi dito, ay gugutumin at hinibigyan ng damit. Kaya ang sabi ni Satan, kapag ginutom natin yan, at hinibigyan ng damit, at sila'y mag-aalala, sila ay sasama sa atin. Kaya alam niyo po mga kapatid, ang sabi ng White, blessed are those who suffer privation in this time. Mapalad yung mga naranas ng kasalatan, na minsan wala kang makain, minsan wala kang damit. Sapagkat pag dumating ang mga bagay na ito, wala kang problema sapagkat sanay ka na magutom, sanay ka na walang damit. Pero yung mga namumuhay ngayon sa kasaganaan ng pagkain, namumuhay ngayon sa mold ng sanlibutan, ng worldly fashion, na hindi makanamit ng simple, time will come, sila
yung lalabas at sasama kay Satanas. Ang sabi dyan mga kapatid, panawagan ng Ellen White, again and again, the Lord has instructed that our people are to take their families away from the cities into the country where they can raise their own provision. For in the future, the problem of buying and selling will be very serious one. Kaya ano daw ang provision natin, ang paghahanda natin? Tinatawagan ng ating Panginoon ang kanyang bayan lalo sa malalaking syudad na umalis na ngayon pa lang. Maghanap tayo ng lugar sa countryside nang sabi dito na kung saan makakapagtanim tayo ng ating makakain para kung dumating man ang pagkakataon na mahirapan tayo sa pagbili at pagpabili, hindi tayo mahirapan maghanap ng pagkain sapagkat may provision tayo na inihanda sa mga bagay na ito. Kaya ang sabi niya, get out of the cities into rural district where the houses are not crowded closely together and where you will be free from the interference of the enemies. Pag ganun ka sa bundok o sa countryside, may tanim ka, hindi ka magigipit ng kaaway kung sakaling hindi pabilhan o makabili ang bayan ng Diyos. Kaya ngayon pa lang, this will be our preparation. Yung mga kaibigan, kapatid natin na nasa mga syudad, sabihan natin na ngayon pa lang darating ang araw na ito. Ang sabi diyan, the time is coming when we cannot sell at any price. The decree will soon go forth, prohibiting men to buy or sell of any man, save him that hath the mark of the beast. We came near having this realized in California a short time since, but this was only the straightening of the blowing of the four winds. As yet, they are held by the four angels who are not just ready. There is a work yet to be done, and then the angels will be bidden to let go, and the four winds will blow from upon the earth. That will be a decisive time for God's children, a time of trouble such as never was, since there was a nation. Now is our opportunity to work. So ngayon mga kapatid, kailangan ang ating paghahanda. Ang sabi ng Biblia, sa John 16:1-3, these things have I spoken unto you, that ye should not be offended. They shall put you out of the synagogue. Yea, the time cometh, that whosoever killeth you will think that doeth God service, and these things will they do unto you, because they have not known the Father nor me. So, darating ang panahon na aakalain nitong mga magigipit sa atin na ginagawa nila ang gawain ng Panginoon. Subalit ang sabi dito, ginagawa nila yan sapagkat hindi nila ako nakikilala. Mga kaibigan, mga kapatid, sana po nagkaroon tayo na naman ng isang pribilehyo upang maalaman natin ang panukala ng pagliligtas sa atin ng Panginoon. Isang araw, inilaan niya upang hukuman ang bawat isa sa atin. Hihimayin niya ang bawat pangalan natin at lahat ng ating nagawa, sapagkat lahat yan ay nakasulat doon sa aklat sa langit. Lahat ng ating sinalita, lahat ng ating ginawa ay nakasulat doon at hihimayin ng ating Panginoon. Subalit, sana, pag dumating ang araw na yon, masumpungan tayo na nakabalot tayo ng katuwiran ng Panginoon, sapagkat ngayon pa lang ay naghahanda na tayo. Minsan pang pasalamatan natin ang ating Panginoon sa pribilehyo binigay sa atin upang maunawaan natin ang mga bagay na ito, upang sabi kanina, makapag-exercise tayo ng ating pananampalataya at ma-fill up natin ang posisyon na dapat nating kalagyan sa panahon ito. Mga kaibigan, mga kapatid, isang pribilehyo para sa atin, isang pagkakataon, biyaya ng Diyos ang mabuksan ito sa ating pagkaunawa, upang sa ngayon pa lang ay magkaroon tayo ng tunay na katayuan, malaman natin ang ating tunay na katayuan at makapaghanda tayo ng ating mga buhay, makapagdalisay natin ang ating sarili, makapagsisi tayo at talikuran natin ang ating makasalanan, upang kung dumating man ang pangalan natin na scrutiny ng ating Panginoon, masumpungan niya na tayo ay karapat-dapat paboran ng buhay at hindi niya sa anumang kaparaanan aalisin ang pangalan natin sa aklat ng buhay, kundi buburahin niya ang ating kasalanan sapagkat nakita niya ang katuwiran ng ating Panginoon sa ating mga sarili. At sana, ang mga bagay na ito ay magpalakas sa atin, magpatatag sa atin, at patuloy na maghanda sa atin para sa huling kapanahonan.
Sa muli po, maraming salamat muli sa ating mga taga-subaybay at taga-panood. Ano po naroon, pagpalain po tayong lahat. Tayo po muli ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa po sa lahat. Minsan pa na kami po ay pinagpala sa araw na ito. Dahil po sa katotohanan na binuksan niyo sa amin sa patungkol sa araw ng inyong paghuhukom. O Diyos, nakita namin na ito ay malapit na mangyari sapagkat malapit ng itarak ng Romano ng kapapahan ang Sol Invictus na tinarak noon sa Jerusalem na walang iba ang pag-observe ng Sunday. At ito ang magiging tanda ng paghuhukom ay lilipat sa mga buhay. Hindi namin alam, Panginoon, kung kailan mahayag ang aming pangalan. Subalit hinihiling namin na tulungan kami ng Banal na Espiritu na ngayon pa lang ay dalhin namin ang aming mga kasalanan dyan sa inyo. Makapagsisi kami ng lubusan, ng tunay na pagsisisi at talikuran namin ang aming kasalanan. Ibalot namin ang katuwiran at kabanalan ng aming Hesus at masumpungan kami nagtatapat. At kung dumating man ang panahon ng aming pangalan ang mahayag, masumpungan kami na karapat-dapat sa buhay na walang hanggan. Pagpalain po kami lubusan, Panginoon, at maraming salamat. Ito pong aming hiling, hindi po sa aming karapatan, kundi sa merit lamang at biyaya ng aming tagapagligtas na sa Hesus. Mga kaibigan, mga kapatid, sa muli po maraming salamat at ang ating pong pag-aaral ay pinanukala ko na kung loobin ng Panginoon ay makatuloy-tuloy tayo sa loob ng isang linggo na sa tuwing Miyerkules ay makapag-aral tayo ng mga bagay na may kinalaman sa kalusugan at sa Biyernes ay makapag-aral tayo ng doktrina natin, Bible study, at Sabado at Linggo itong series natin, mga kapatid. At sana patuloy niyo pong suportahan ang ating programa at kung kayo po ay concerned sa inyong mga kamag-anak, kapamilya, kaibigan, marapatin niyo po na ibahagi ito sa kanila upang sila din po ay magkaroon ng kaalaman, karunungan patungkol sa panukala ng Panginoon at sa propesya dito series natin na End Time Prophecy in You. Malaman nila ang kanilang kalagayan at ang propesya patungkol sa huling kapanahunan. Maraming salamat muli at ang pagpapala nawa ng langit ang sumaatin lahat.